Salamat sa pag-aalaga sa pamangkin mo, Shaina. Pasensya na din sa abala kung sa'yo ko nahabilin itong si Patrick. Wala na kasi akong alam na ibang mapaghahabilinan nitong nagdaan na weekend eh. Ano ka ba naman, kuya? Para namang ibang tao si Patrick. Hindi naman yan ibang tao sa akin, no? Pamangkin ko yan. Pwedeng-pwede mo yung ihabilin dito sa akin kahit na anong oras. Lalo na at mag-isa lang din naman ako rito sa bahay kapag umaalis si Harold para pumasada. Hindi din naman makulit si Patrick. Ganyan lang naman ang ginagawa niya, manood ng TV. Hindi siya mahirap alagaan. Salamat talaga, Shaina. Alam mo naman, hindi ko maaasahan si tatay na magbantay kay Patrick tuwing Sabado at Linggo. Dahil ngayon, lagi siyang bumibisita sa mga baryo-baryo. Hindi pa rin tumitigil si tatay sa pag-aalbularyo niya. Naku, umasa ka pa na titigil si tatay sa pag-aalbularyo niya. Ang tigas ng ulo nun eh. Alam mo naman na hindi yun nakikinig sa atin. Lagi niya sinasabi na hanggang sa huling hininga niya, hindi siya hihinto sa ginagawa niya. Hayaan mo na, Kuya Peter. Pagsasabihan ko na lang si tatay kapag napadalaw siya rito. Ay, oo nga pala. Balita ko, dadalaw si tatay dito sa inyo sa katapusan. Oo nga, nasabi din niya yun sa akin, kaya nga bala ko siyang kausapin sa araw na yun. Pagsasabihan ko na tumigil na siya at magretiro na sa pagiging albularyo niya, no? Nako, mabuti pa nga. Baka sa'yo yun makinig. Ano ba naman kayong dalawa? Kung ako sa inyo, hahayaan nyo na yan si Tatay Doming sa ginagawa niya. At least, nakakatulong pa siya sa ibang tao, hindi ba? Kung titigil siya, wala na siyang ibang matutulungan. Pero matanda na si Tatay Harold. Malakas pa naman si Tatay, Kuya Peter. At kung titigil man siya sa ginagawa niya, ano naman ang gagawin niya sa bahay niyo? Aba, alam niyo naman si Tatay Doming, hindi yun napapakali kapag walang ginagawa sa buong maghapon. Ay, nako. Kinampihan mo na naman si tatay. Kaya paborito ka nun na manugang. Hindi naman masyado, Kuya Peter. Ito na yung morning towel, Pangga. Salamat, Ga. Papasada ka ba, Harold? Oo, Kuya Peter. Sasabay na ako. Shaina, Sige, kuya. Kesa naman magbayad ka pa ng tricycle palabas, di ba? Ay, teka lang. Hindi ko pa naiinit yung piniritong isda para sa tanghalian mo, Ga. Ga naman eh. Di ba sinabi ko naman sa'yo na hindi mo na ako kailangan pang ipaghanda ng tanghalian? Pwede naman akong kumain na lang sa karinderye. oo nga naman, Shaina. At saka, kung puro prito na lang ay ipapaulam mo dito sa asawa mo, naku, mas makakabuti nga talaga na sa labas na lang siya kumain. Ay, Kuya Peter naman eh. Alam mo naman na hindi ako ganun kagaling na magluto. Ayos lang naman yun, Ga. Halika nga, payakap ako. Pampaswerte. Okay lang naman sa akin kahit puro prito lang ang lutuin mo eh. Marunong ka din naman magluto ng tinola, di ba? Mabilis nga lang mapanis. Ay, nangaasar ka pa. Hindi naman. Sige na. Pakis ako. Ay, tama na nga ang kasitan nyo dyan. Baka mainggit ako. Bigla na lang akong humanap ng stepmother nitong si Patrick. Kapag inggit. Alam mo, kuya. Teka, si Carla yun ah. Bakit gano'n na lang siya makatingin sa papaalis na jeep ni Harold? Sasakay kaya siya pero hindi niya naabutan? Makawayan ko nga. Carla! Hoy! Magandang umaga, Mare. Magandang umaga din. Saan ka galing? Hinatid ko lang yung anak ko sa eskwela niya. Ah, ganun ba? Sayang, hindi ka nakasabay kay Harold. Nakalibre ka sana ng pamasahe. Kaya nga eh. Mukhang tinanghali kasing mamasada si paring Harold. Sa kanya nga sana talaga kami sasabay ng anak ko eh. Medyo tinanghali nga kasi dumating yung kuya ko. Ah, ganun ba? Kaya naman pala eh.
Ano palang ginawa ng kapatid mo dito? Nagpasalamat lang dahil inalagaan ko yung anak niya nung weekend. Pamangkin ko. Alam mo na, katulad mo din kasi yun na single. Naghiwalay na sila nung asawa niya eh. Nagdala din siya ng ilang prutas at gulay. Kaya lang, mukhang mabubulok lang din naman ang mga gulay na yun dito sa amin. Ha? Bakit naman? Ano ka ba? Para namang hindi mo alam na hindi ako ganun kagaling na magluto. Wala din naman akong alam na lutong gulay. Puro prito nga lang ang alam ko eh. Nako, kahinaan ko talaga ang pagluluto, Carla. Isa din talaga yan sa mga lagi kong pinoproblema. Gusto kong pabaunan ng pagkain si Harold sa tuwing papasada siya para makabawas sa gastusin. Kaya lang, baka naman mapurga siya sa puro prito na lang, di ba? Saktong-sakto pala. Ha? Sakto? Saan? Ano ibig mo sabihin? Matagal ko na kasing pinaplano na magluto ng mga ulam. Kahit anong ulam lang. Tapos ilalako ko, ibebenta ko. Alam mo na, yung mga nakatakal na, nakabalot-balot. Pandagdag din sa gastusin sa bahay namin. Tsaka para sa school ng anak ko. Lalo na next year, mag-grade 1 na siya. Nako, mukhang maganda nga yung pagkakakitaan, lalo na at mukhang masarap ka naman magluto eh. At kung itutuloy mo man ang plano mong yan, nandito ako para suportahan ka, Carla. Talaga, Shaina? Oo naman, masaya ako makatulong, no? Sa'yo na ako bibili ng ipambabaon kong ulam kay Harold para naman makakain din ng ibang putahe ang asawa ko. Hindi yung puro prito na lang, di ba? O sige ha, salamat talaga, Shaina. Sino ba naman na magtutulungan kung hindi tayo-tayo lang din na magkakapit bahay? Basta, sarapan mo ah. Oo naman. O sige, bukas na bukas din magsisimula na ako ng negosyo ko. Total, may natitira pa naman akong konting puhunan. Sana lang talagang mag-click. Mag-click yan? Basta samahan mo lang ng sipag at tiyaga. Sandali lang, wait lang. Oh, Carla, ikaw pala. Hello, Shaina. Kukuha ka ba ng ulam sa akin? Heto, nakapagluto na ako. Mainit pa to. Wow! Talagang tinotoo mo yung usapan natin kahapon, ha? Oo naman. Katulad ng sinabi ko, matagal ko na talaga tong plano. O ano, kukuha ka ba? Inagapan ko talagang magluto para umabot ako bago umalis si Harold tsaka Mama Sada. Abay, oo naman, no? Kukuha talaga ako. Pinangako ko yun sa'yo, eh. Tsaka, ano ba yung ulam na niluto mo ngayong araw? Adobong tahong. Spicy to. Specialty ko kasi to eh. Adobong tahong? Aba, tamang-tama. Paboritong ulam yan ni Harold, eh. Alam ko. Ha? Alam mo? Paano mo nalaman? Syempre, nabanggit mo na yun sa akin dati. Talaga? Ay, mukhang hindi ko na matandaan, eh. Pero sige, kukuha ako ng 2 balot ng ulam, Mare. Para yan na lang din ang uulamin ko mamaya sa tanghalian ko. O sige, 100 na lang tong 2. Ito yung bayad. Salamat. At teka, sasabay ka ba ngayon kay Harold para ihatid si Marian sa school? Oo, sana eh. Kung pwede. Pwede naman. Hintayin mo lang siya dyan sa labas. Sasabihin ko lang sa kanya na daanan ka. Naliligo pa kasi eh. Sige, aakyat na ako ha. Baka kumukulo na yung sinain ko eh. O sige, salamat Mare. Nain-in ko na yung sinaing, ga. Saan ka ba galing? Saka sino yung kumatok sa labas kanina? Si Carla lang yon. Bakit daw? Anong kailangan niya? Wala naman. Bumili lang ako sa kanya ng ulam. Nagluluto na kasi siya ngayon ng mga binabalot na ulam. Sa kanya binibenta. Dagdag pagkakakitaan din niya yun. Kasi alam mo na, nag-iisa lang siyang sumusuporta sa anak niya. Kaya ayun, bilang suporta, bumili ako sa kanya para may maipambaon din ako sa'yo. Ay, sinabi ko naman sa'yo, ga.
Hindi mo na kailangan na pabaunan ako ng pagkain. Ang dali-dali naman kumain sa labas o kaya sa mga karinderya sa mga gilid ng kalsada. Iba pa rin yung alam mo na kung sino yung nagluto ng pagkain na kakainin mo, hindi ba? Kilala natin si Carla, kaya siguradong malinis ang pagkakaluto niya. At saka isa pa, mas maganda na rin to kasi natutulungan natin siya. Hindi naman natin siya obligasyon. Alam ko. Gusto ko lang naman tumulong eh. Ay, alam mo, napapansin ko, ang init na lagi ng dugo mo kay Carla. Lagi ka na lang may nasasabi sa kanya, Harold. Isa pa, minsan napapansin ko din na parang iniiwasan mo siya. At napipilitan ka lang nakausapin siya eh. May problema ka ba sa kanya? Hindi ko naman siya kailangan kausapin palagi. Hindi ko naman siya kaibigan eh. Pero kaibigan ko siya. Yun na nga ang punto ko eh. Ikaw lang ang may kaibigan sa kanya at hindi ako. Kaya hindi ko naman obligasyon na kausapin at pakisamahan siya palagi. Ay, oo na. Lagi ka na lang masungit sa kanya. Ihanda ko lang tong babaunin mo para makaalis ka na at makapasada. Ay, siya nga pala. Sasabay daw sa'yo si Carla ha. Pasabayin mo na lang kapag lalabas ka na. Iahati daw kasi niya sa school yung anak niya eh. Ay, ambot. Oo na. Pwede ba sa susunod, huwag ka nang sasabay lalo na kung ikaw lang naman mag-isa? Pero, akala ko pumayag ka. Pumayag lang ako kasi akala ko kasabay mo ang anak mo. Pero kung alam ko lang na nag-iisa ka lang, hindi na sana kita dinaanan. Sumakit lang kasi bigla yung tiyan ng anak ko. Kaya hindi ko na siya pinapasok. Harold, bakit ba lagi ka na lang ganyan sa akin? Hindi ka naman dating ganyan ha. Ano pinagsasabi mo? Bumaba ka na dito. Dito tayo sa may labasan nyo. O sige, basta mag-ingat ka sa biyahe mo ha. Sige, baba na. Wow! Buti naman at nakapagluto ka ng adobong tahong, Carla. 2 araw kang hindi nagbenta nito eh. Pabili nga ako ng 4 na balot. Siyempre, iniiba-iba ko din yung mga niluluto ko. Baka magsawa naman kayo. Pero mas gusto ko na to sa lahat ng niluluto mo. Para na nga akong buntis eh. Kung buntis ako, baka pinaglian ko na to. Buntis ka? Ha? Hindi. Ano ka ba? Kung lang naman yung sinabi ko. Ang seryoso mo naman, Carla. At saka, bakit ganun ka mag-react? Okay lang din naman na mabuntis ako kasi may asawa naman akong tao. At isa pa, alam mo naman na anak lang ang kulang sa amin ni Harold para tunay na mabuo ng pamilya namin. Wala namang masama na magbuntis ako, di ba? Wala naman ako sinabi na masama. Nabigla lang ako, Shaina. Kaya ganun ang naging reaction ko. Akala ko kasi buntis ka tapos inilihin mo sa akin. Sasama na sana ang loob ko kasi, di ba, kaibigan mo ko. Ano ka ba? Bakit ko naman yun ililihim sa'yo? Hayaan mo kapag nabuntis ako, ikaw ang unang-una kong pagsasabihan. Sige, aasahan ko yan ha. Aling Jacinta, pagbilan nga ho ako ng 1.5 na soft drinks. Yung malamig ho sana. Teka lang ha. Kukuha lang ako sa loob. Iha. Ito na yung binibili mo. Ito ho yung bayad. Anong problema ni Aling Jacinta? Bakit ganun siya makatingin sa akin? Parang may gusto siyang sabihin
Bakit ho, Aling Jacinta? May problema ho ba? Pwede ba kitang makausap ng saglit, Shaina? Ano ho yun? Napapansin ko kasi na may binibili ka sa kapitbahay mo si Carla. Hindi ba't mga lutong ulam yon? Tama ba ako? Oho, mga lutong ulam nga ho yun, na balot na balot na. Eh bakit ho ninyo tinatanong? Huwag ka nang bibili ng ulam sa babaeng yon. Ho? Teka lang ho. Bakit naman ho hindi? Masarap naman ho ang mga lutong ulam niya. Hindi mo ba alam na may lahing mambabarang yan si Carla? Marunong yang mangyanggaw. Mambabarang? Yanggaw? Parang masyado naman hong hindi makatotohanan ng binibintang niyong yan kay Carla. Paninirang puri ho yan. Ang bait-bait ho nung taong yun. Hindi paninirang puri yung sinasabi ko. Katotohanan yon, Shaina. Naku, maniwala ka sa akin o hindi. May yanggaw ang mga niluluto niya. Nako, mas malabo pa po sa malabo ang akusan niyang sa kanya. Ang tagal ko na hong bumibili ng ulam kay Carla. Ako ang magpapatunay na wala hong kahit na ano doon. Tingnan niyo naman ho ako. Wala naman nangyari sa akin At isa pa, wala ho siyang rason para gawin sa akin yon. Kung tunay man siyang mambabarang. Ay siya, sige, kung ayaw mong maniwala, di kita pipilitin. Huwag mo lang kalilimutan na binalaan kita. Binalaan kita, Shaina. Hindi kaya may balak din si Aling Jacinta na magtayo ng sarili niyang karinderya o kainan? Kaya ganun na lang niya siniraan si Carla sa akin. Siguro dahil napapansin niya na maraming balot lagi ang ulam na binibili ko kay Carla, kaya gusto niya na sa kanya ako bumili kapag nagtayo siya ng karinderya. Ay, mga tao nga naman. Hindi marunong lumaban ng patas. Sisiraan pa yung taong naghahanap buhay lang ng maayos. Ayos! Saktong-saktong dating ni Harold para sa hapunan. Ga! Kapagod. Sa galing ka? Diyan lang sa may tindahan ni Aling Jacinta. Bumili ako ng malamig na maiinom natin. Ang init kasi ng panahon Halika na sa taas. Nakapaghain na din kasi ako ng mga kakainin natin sa hapunan. Ayos. Tama-tama, gutom na ako Oh, ako na magsasarado nitong gate. Mauna ka na sa loob. Sige, salamat ka. Aray, saktan likod ko. Teka, si Carla ba yung nasa kabilang kalsada? Siya ba yun? O ibang tao? Ay, hindi ko masyadong mamukaan. Ang dilim kasi Nakatingin na naman ba siya sa akin ng diretso? Teka nga, labasin ko muna. Ha? Nasaan na yun? Saan nagpunta yun? Bakit biglang nawala? Ga, saan ka na? Lumalamig din pagkain, oh. Ay, oo, sandali lang. Papasok na ako. Alam mo ga, parang napapatunayan ko na ang sama ng ugali ni Aling Jacinta. Ni Aling Jacinta? Hindi ba mabait yun? Akala ko nga din Pero alam mo ba, naninirang puri siya para sa pansarili niyang kapakanan. Anong ibig mong sabihin? Sinisiraan niya sa akin si Carla. Kaya siya mambabarang daw si Carla at may yanggaw daw na binibili nating ulam sa kanya. Pakiramdam ko naninira lang yun dahil may balak siyang magtayo ng sarili niyang karinderya. Para sa kanya na lang tayo bumili, di ba? Sinabi ko naman kasi sa'yo, huwag ka nang bumili ng ulam doon. Pwede ka naman kasi magluto na lang Mas wala pa akong reklamo kahit puro prito lang ang ulam natin. Huwag mong sabihing naniniwala ka kay Aling Jacinta, Harold. Hindi naman sa hindi ako naniniwala, pero sa tingin ko naman hindi masasabi ni Aling Jacinta yun kung wala siyang basihan.
Ay, nako. Bakit ka ba to sinasabi sa'yo? Parang may masama ka rin naman talagang tinapay kay Carla. Kaya kahit anong sabihin ko, taliwas ka pa rin sa opinyon ko. At saka aminin mo, masarap naman talaga yung adobong tahong ni Carla eh. Kaya nga napapabili ako lagi, hindi ba? Okay na, okay na. Ganun pa din naman sa dati. Walang pinagbago. Ha? Anong ibig mong sabihin? Natikman mo na din to dati pa? Ang ibig ko sabihin, ganun pa din naman ang lasa ng adobo na binili mo sa kanya nung una pa lang. Wala namang pinagbago eh. Ano ka ba? Hindi na talaga magbabago ang lasa niyan dahil yan nga daw yung specialty niya eh. Pero aminin mo, masarap talaga. Harold, ano ba? Anong ginagawa mo? Akala ko ba matutulog na tayo? Maaga pa yung trabaho mo bukas, di ba? Hindi ka ba papagod? Hoy, para kang sira. Bakit grabe ka naman makatitig sa akin? Ano ba nangyayari sa'yo? Matulog na tayo. Bakit hindi ka nagsasalita? At bakit may bitbit kang unan? Mamatay ka na! Mamatay ka na! Papatayin kita! Panaginip lang pala. Anong nangyari? Naginip ako eh. Pero parang bangungot. Pakiramdam ko parang totoo. Ikaw rin? Oo. Ako din eh. Nakakatakot din yung panaginip ko. Tinabunan mo daw ako ng unan at gusto mo akong patayin. Ano? Nakaga. Totoo ba yung sinasabi mo? Ganon din ang panaginip mo? Pareho tayo. Pero sa panaginip ko, ikaw naman ang gustong pumatay sa akin, kaya tinabunan mo rin ako ng unan. Ha? Nakakatakot naman. Ay, buti na lang at panaginip lang yun. Kaya nga eh. Tapos magkaparehas pa tayo, yun ang pinagtataka ko. Magdasal tayong dalawa bago matulog ulit. Oo. Anumang oras ay magrarasyon na ng ulam si Carla dito sa akin. Kaya kailangan ay maunahan ko siya para hindi niya na kailangan kumatok pa. Baka marinig ni Harold yun at least. Kapag nakabili na ako, wala na siya magagawa kundi kainin yung binili kong ulam. Tama, yun na lang ang gagawin ko. Oh, ang bilis pa naman, Mare. Kanina ka pa ba dyan? Kakatok pa lang sana ako eh. Parang gano'n na nga, Mare. Anong luto mong ulam ngayon? Kalderetang baboy, Mare. Wow! Mukhang masarap yan ah. Sige, kukuha ko ng 2 balot. Harold? Hindi na kami bibili ng ulam. Harold, ano ka ba? Tumigil ka nga dyan. Bakit naman hindi na? Hindi na namin kailangan pa magbigay ng dahilan kung bakit hindi na kami bibili. Basta hindi na kami bibili, tapos. Sa katunayan yan, hindi lang masabi sa iyo ni Shaina. Makiramdam ka naman. Naaawa lang sa iyo ang asawa ko kaya bumibili pa rin siya ng mga tinitinda mo. Kaya ngayon, ako na ang nagsasabi dahil hindi niya na masabi sa iyo. Hindi na kami bibili pa. Sa ibang tao mo na lang ilako mga paninda mo. Ano ba, Harold? Ano ba pinagsasabi mo? Tumigil ka na nga. Hindi yung totoo, Carla. Wala akong sinasabing ganon. Uulitin ko ha. Huwag mo na kaming lalakuan pa ng ulam. Hindi na kami bibili sa'yo. Tara na, Shaina. Pumasok tayo sa loob.
Alam mong hindi totoo yung mga sinabi mo, Harold. Alam mong nasasarapan talaga ako sa luto niya. Hindi na talaga kita maintindihan kung bakit ganyan ka na lang makitungo kay Carla eh. Meron ka bang hindi sinasabi sa akin? Meron ka ba talagang problema kay Carla? Hindi ko na kailangan pa magpaliwanag. Hindi ko na gusto na bumibili ka sa kanya ng ulam. Saka, tama na pag-uusap natin tungkol sa kanya. Kailangan ko nang umalis. Tanghali na. Kailangan ko nang pumasada. Ano pag ginagawa mo dito, Carla? Umalis ka na nga sa harapan ko. Bakit mo ginagawa sa akin to, Harold? Ikaw ang dapat kong tanungin yan, Carla. Bakit mo ginagawa to? Wala naman akong ginagawang masama ah. Wala ba talaga? Wow! Hindi ako lang naniniwala na wala kang ibang intensyon sa ginagawa mo ngayon. Nang malaman ko pa lang na ikaw ang magiging kapitbahay namin, alam ko na kagad na may mali. Tapos kinaibigan mo pa ang asawa ko. Sa tingin mo ba'y maniniwala ko na wala kang ibang gustong mangyari? Nagkataon lang yun, Harold. Huwag mo nang paikutin pa ang ulo ko, Carla. Uulitin ko ha. Tigil-tigilan mo ng pakikipagkaibigan mo sa asawa ko. At bakit? Natatakot ka ba? Nasabihin ko sa kanya kung ano talagang relasyon mo sa akin. Relasyon? Nagpapatawa ka yata. Wala kang karapatan na ipanakot sa akin yan, Carla. Dahil alam mo sa sarili mo na wala tayong naging relasyon. Wala. Eh bakit hindi mo masabi yan kay Shaina? Bakit hindi pa rin niya alam kung sino ko sa'yo? Dahil wala naman akong dahilan para sabihin ko yun. Alam mo yan sa sarili mo. At kung meron ka mang balak na sabihin yun kay Shaina, sige. Hindi kita pipigilan. Kilala ko ang asawa ko. Kapag nakaraan na, nakaraan na. At isa pa, kung talagang yun ang balak mong gawin, yung sabihin kay Shaina, sige lang, sabihin mo lang. Hindi kita pipigilan. Para naman matapos na to nang hindi ka na makalapit pa sa aming mag-asawa. Ano ba, Harold? Ganyan ka na lang ba palagi, ha? Lagi ka na lang tanghali na gumising. Ako na lang lagi ang aasikaso ng pagkain mo? Napakabatugan mo? Ano ba? Kaaga-aga, binubungangaan mo ko. Eh di huwag ka magluto kung ayaw mo magluto. Ang dali-dali namang kumain sa labas eh. At isa pa, huwag mong isusumbat sa akin ang paggising ko ng ganitong oras ha. Hindi naman ikaw ang pagod sa maghapon ha. Ngayon isusumbat mo sa akin yan. Talagang isusumbat ko yun sa'yo dahil puro pasarap ka lang naman dito sa bahay. Anong pasarap? Ako ang gumagawa ng gawaing bahay. Bakit? Kaya mo bang gawin yun lahat, ha? Bakit? Kaya mo din bang pumasada ng buong maghapon? Di ba hindi naman? Kaya tigilan mo ang pagpuputak mo sa akin ha. Baka makatikim ka sa akin. Alas na bisit na buhay to. Ano ba nangyayari sa akin? Bakit ganito na lang nararamdaman kong galit kay Harold? Hindi naman ako ganito sa kanya dati ah. Ngayon lang din kami nagkasagutan ng ganun. Ang weird naman. Hihingi na lang ako ng paumanhin sa kanya mamaya paglabas niya. Baka masama lang ang gising namin pareho. Wow! Ang tagal mo namang maligo! Umaalingasaw at abot na abot pa rito yung malakas mong pabango. Siguro may babae ka habang pumapasada ka, no? Kaya ganyan ka na lang magpabango. Tigil-tigilan mo ako, Shaina ha. Sumusobra ka na. Bakit? Totoo naman ah! May babae ka nga siguro, no? Bakit dito ka pa umuuwi? Bakit hindi ka na lang dun tumira sa babae mo? Baka ikaw ang may lalaki. Baka ikaw ang nagpapapasok ng lalaki dito kapag wala ako. Ipinapasa mo pa sa akin yung mga ginagawa mo? Ganyan ka naman kapag nahuhuli ka na? Sabi nang tumigil ka
ka na eh! Ano? Sasampalin mo ako? Bakit inaangat mo yung kamay mo? Sasampalin mo ako? Sige, sampalin mo ako! Kapag hindi ka pa tumigil, talagang lalapat na sa mukha mo tong palad ko! Isit, lintik na huwag to! Ano ba ito nangyayari sa akin? Bakit ganon? Hindi ko naman gusto lahat ng sinabi ko kay Harold eh. At saka, never ko naman siyang pinagdudahan. Pero bakit nasabi ko lahat ng yun? Bakit ganun? Bakit ko nagawang iangat ang kamay ko sa harap ni Shaina? Sasampalin ko ba talaga siya? Di. Kahit kailan hindi ko siya pinagbuhatan ng kamay. Pero bakit kanina? Parang gustong gusto ko siyang sampalin. Pero ngayon, nagsisisi na ako. Lahat ng galit na nararamdaman ko, lahat ng yun ay nangyayari kapag nagkaharap kaming dalawa. Parang hindi namin matansya ang isa't isa, kaya laging nauuwi ang lahat sa bangayan. Pero kapag naman hindi kami magkaharap, hindi naman ako galit sa kanya. Bakit kaya ganun? Ano bang nangyayari? Doon ka sa labas matulog. Ano? Bakit sa labas mo ako patutulugin? Eh, kwarto ko din naman to. Eh, ayokong makita ka eh. Kung pwede nga lang, doon ka na din sa babae mo tumira. Gabing-gabi na, Shaina. Para mo naman ang awa. Huwag mo akong simulan. Dito ako matutulog dahil kwarto ko din to. Tapos ang usapan. Ano ba? Bilisan mo na. Ano ba? Patay mo na nga yung ilaw. Ano, tatayo ka na lang ba dyan? Pagod ako maghapon. Gusto ko makapagpahinga. Pagod ka kasi sa babae mo. Anak, suwerte. Babae na naman. Tigil-tigilan mo ako ha. Makakatingin ka na talaga sa akin. Nagsisimula na yung pagtatalo niya. Hindi magtatagal. Magpapatayan na sila. Hindi ako makapaghintay na mangyari yun. Hoy, Harold! Gumising ka nga dyan. Gising! Ano na naman ba? Talagang nagagawa mo na akong saktan ngayon, ha? Tingnan mo tong katawan ko. Puro kalmot na. Siguro ginawa mo to habang tulog ako, no? Kung ganyan ang iniisip mo, ibig sabihin dapat din kitang pagbintangan dahil puno din ang kalmot ang katawan ko. Tignan mo, meron din ako mga kalmot. Hindi akong gumawa niyan. Eh, pues hindi ako ang gumawa niyan sa'yo. Eh, sinong gagawa nito? Ewan ko. Tayo na tayong tulog, di ba? Tignan, ang aga-aga eh. Tinalikuran na naman niya ako. Umamin ka na! Sinasaktan mo ako ngayon! Nagagawa mo na ako saktan dahil may babae ka na! Sumusobra ka na ha? Talagang pinupuno mo ako. Eh di mapuno ka! Wala akong pakialam! Ay, ano ba? Binato mo pa talaga ako ng una na. Talagang nananakit ka na ngayon. Makakatingin ka na talaga sa akin. Harold! Di ba ba yan? Tatay? Tay Doming. Sabi na kay baba mo yan ah. Ihahampas mo ba talaga sa anak ko ang bangko na yan? Ibaba mo yan! Ano bang nangyayari sa inyong dalawa, ha? Bakit nagkakapisikalan na kayo? Sa baba pa lang dinig na dinig ko na ang pagtatalo nyo. Kanina pa ako kumakatok sa labas, sa lakas ng sigawan nyo. Kaya hindi nyo ako naririnig. Kung hindi pala ako umakyat na,
Siguradong nagkasakitan na kayong dalawa. Ikaw, sumagot ka, Shaina. Anong nangyayari sa inyong dalawa? Yan kasing si Harold, Tay eh. Siya nag-umpisa. Siya naman dapat nasisihin. Ano to nangyayari sa akin? Gusto ko lang tumigil pero galit na galit pa rin ako. Pakiramdam ko sasabog na talaga ang dibdib ko sa sobrang galit. Parang gusto ko nang magwala. Parang gusto kong sugurin si Harold. Ano ba, Shaina? Umayos ka nga. Ayos ah. Ako pa sisisihin mo ngayon? Samantalang ikaw ang una na nakit sa akin. Ikaw ang unang nanakit sa akin. Tingnan mo tong kalmot sa katawan ko. Sinabi na nga, hindi ako may gawa niyan eh. Ang kulit mo naman. Kalmot? Anong kalmot ang tinutukoy mo? Patingin nga. Ay, ang sakit. Anong masakit? Napaso ako, Tay. Ang init ng kamay mo parang ako napaso. Ano? Jesus Mariosep. Sinasabi ko na nga ba eh. Papasok pa lang ako sa bahay niyo. Alam ko na agad na may mali sa inyo. Dahil hindi naman kayo ganito. Anong mali ang tinutukoy niyo, Tatay Doming? Hoy, wag mong matawag-tawag na tatay ang tatay ko, ha? Wala kang karapatan! Shaina, ano ba? Tumigil ka na nga. Para kayong mga hayop na nag-aasikan at nag-aangilan sa isa't isa. Hindi naman kayo ganito. Pareho kayong mabangis sa isa't isa. Hindi ito normal. Ano bang pinagsasasabi niyo dyan, Tay? Maghiwalay kayo. Maghiwalay kayong dalawa. Ikaw, Shaina, pumasok ka sa silid nyo. Ikaw naman, Harold, dito ka lang. Hintayin niyo ako at maglalaga lang ako nitong mga dahon na ipaiinom ko sa inyo. Ano ba nangyayari, Tay? Basta, maghiwalay muna kayong dalawa. Hindi nyo dapat makita ang isa't isa. Pumasok ka na sa loob ng silid nyo. Dahil kung hindi, baka magpatayan na kayong dalawa. Shaina, anak, lumabas ka na dyan. Halika na dito sa labas. Ito na naman yung nararamdaman kong galit ngayong nakita ko na naman si Harold. Hindi ko naman mapigilan. Ay. Anong inuupo-upo mo dyan? Wala ka bang balak na pumasada? Ano na lang ang kakainin natin? Nagpapalaki na lang yata ng... Tumigil ka na. Inumin mo na to. Sige na. Ano to, Tay? Pinakuluan ng mga halaman yan. Epektibong pangontra sa yanggaw. Huwag nang maraming tanong at ubusin mo na yan. Ikaw din, Harold. Inumin mo na yan. Ga, pasensya na sa mga nasabi ko sa'yo, ha? Maniwala ka, hindi ko yung gusto. Pasensya na din sa mga sinabi ko, Ga. Hindi ko din naman ginusto yun eh. Hindi ko din maintindihan. Hindi ko maintindihan ang sarili ko kung bakit gano'n na lang ang inasta ko sa'yo. Basta sa tuwing nakikita kita, pakiramdam ko kumukulo yung dugo ko sa'yo. Ganun na ganun din ang nararamdaman ko sa'yo, Ga. Ngayong maayos na kayong dalawa, mag-usap na tayo ng masinsinan. Tay, ano ho ba yung nangyayari sa amin ni Harold? Bakit gano'n na lang ho kami magbangayan? Ang init-iinit ho ng pareho ng ulo namin. Eh, wala namang pinagmumulan ng inis na yun. Alam kong mahirap paniwalaan ang sasabihin ko. Pero nayanggaw kayo. Yanggaw? Anong huyong, Tay Doming? Yun yung tinatawag na hawa ng aswang. Yung pag-aaway nyo, hindi yung tunay na kagustuhan. Nag-aaway kayo dahil kayo ay nayanggaw na. Baka yung gumawa nito sa inyo ay talagang
plinano na mag-away kayong dalawa. Buti na lang at napaaga ang dating ko. Dahil nung nadatnang ko kayo kanina, tila'y nasa bingit na kayo ng inyong alitan. Nagkakasakitan na din kayo. Hindi malabo sa sitwasyon nyo kanina na magkapatayan na lang kayo. Magkapatayan? Tama. Kayo bang dalawa ay may ininom na bigay ng kung sino? O di kaya naman ay pagkain na inyong kinain? Sa pagkakatanda ho namin, yung adobong tahong lang naman po yung kinain namin ni Harold eh. Naubos nyo ba yun? Oo, may natira pa kayo. Meron pa ho, Tay. Meron pa hong isang balot na natira sa ref. Teka, kukunin ko lang ho. Sige, ilagay mo sa plato. Akin at papatakan ko muna ng kalamansi. Bakit naging ganyan yan? Bakit puno ng uod yan? Nakakasuka! Ang ayos pa niyan kanina nung ilagay sa plato ah. Bakit bigla nagkaroon ng uod ng mapatakan ng kalamansi? Anong ginagawa mo, Tay? Bakit mo kinakamayan? Nakakadiri! Tingnan niyo itong nakuha ko. Ano yan, Tay? Kuko ba yan? Tama. Kuko ng isang aso at isang pusa. Dahil nawala na ang yanggaw. Dahil sa pinainom kong pangontra sa inyo. Kaya ayan, naglabasan ng tunay na anyo ng adobong tahong na kinain nyo. Malinaw na kung bakit lagi kayong magkaaway. Gumamit ang nangyanggaw sa inyo ng figura ng aso at pusa. Dahil aso at pusa talaga ay matalas na nagbabangayan. Sino ba ang nagbigay sa inyo ng adobong tahong na ito? Si Carla ho, Tatay. Yung kapitbahay po namin. Bakit niya naman ito gagawin sa inyong dalawa? May galit ba siya sa inyo? Dati kong kasintahan si Carla. Ano? Bakit ngayon mo lang sinabi? Huwag ka sana magalit ha. Matagal ko na naikwento sa iyo tungkol sa dating naging kasintahan ko, di ba? Bago naging tayo. Oo. Si Carla yun nga. Pwede mo bang i-detalye yun sa amin? Para maintindihan namin ang sitwasyon. Hindi ko naging maganda ang pag-iiwalay namin noon. Nagkaroon ho siya ng ibang lalaki habang kami pa. Pero sinabi niya na natukso lang daw siya at ako pa din daw ang mahal niya. Ngunit hindi ko na talaga siya tinanggap pang muli. Nabalitaan ko din na nabuntis siya ng lalaking yon. Pero hindi siya pinanagutan. Balak pa nga niya akong pikutin nun eh. At ipaako sa akin ang bata. Pero tinanggihan ko pa din siya. Sa sobrang kahihiyan, pinalaya siya ng kanyang ina kahit buntis siya noon. Hanggang sa hindi ko na nalaman kung nasan siya. Eh ako naman, lumuwas na dito sa Maynila at dito ko nga nakilala si Shaina. Ga, patawarin mo ko. Kung ngayon ko lang nasabi sa'yo lahat. Eh pakiramdam ko kasi, hindi naman mahalaga pang sabihin yun kasi matagal ng panahon yun eh. Naintindihan ko. Hindi naman ako galit, Harold. Nabigla lang talaga ako. At kung totoong nayanggaw kami, Tay Doming, walang duda na siya ang gumawa nun sa amin. Walang duda ngayon. Kaya naman,
Kailangan natin siyang bigyan ng leksyon. Kailangan pa ba yun, Tay? Nagawan mo na din naman ang pangontra eh. Hindi ba pwedeng ipaubayan na lang natin sa pangontrang pagkawala ng Yanggaw? Hindi basta-basta mawawala ang Yanggaw, Shaina. Uulitin ko. Hawa ng isang aswang ang Yanggaw. Kapag nawala ang bisa ng pangontra, babalik di sa inyo ang Yanggaw na yon. Po, ano ho ang dapat nating gawin? Kailangan na mawala mismo ang nangyanggaw sa inyo. Kailangan natin itong patayin para tuluyang mawala ang Yanggaw. Sang-ayon ho ako sa sinabi niyo, Tay Doming. Pero Harold, Kaligtasan nating dalawa ang prioridad ko, Shaina. Hindi mo tunay na kaibigan si Carla, maniwala ka. Kung kaibigan talaga ang turing niya sa'yo, hindi kanya yayang gawin ng ganon. Kaya kailangan na natin itong wakasan. Tama ang asawa mo, Shaina. Kaya naman, Harold, kailangan mong kunin ang ipapakuha ko sa iyo. Ibalik natin ang kamatayan ng Yanggaw kay Carla sa pagkagat ng dilema. Sige ho, Tay Doming. Buksan mo ang mga bintana, Harold. Siguradong susugod siya dito kapag nakaramdam siya ng pamimigat at pagkirot ng kanyang katawan. Kailangan natin siyang makaharap upang masabuyan natin siya ng asin na may dinasampung abo. Sige ho, Tay. natatakot ako, Harold. Huwag ka mag-alala, Ga. Nandito kami ni Tay Doming. Sisimulan ko na ang pagpapahirap sa katawan ng nagyanggaw. Maging alerto kayo. Hawakan niyo lang ng mabuti ang asin. Kung sakaling makaalpas siya sa dasal ko at sugurin kayo, sabuyan niyo lang siya ng asin. Opo, Tay. Nakahanda ho kami. Si Carla ngayon! Pumunta ka dito sa bahay namin. Pumunta ka. Pumunta ka dito. Pumunta ka. Nandiyan na siya! Huwag ka lalayo sa tabi ko, Shaina. Dito ka lang. Tigilan yung ginagawa niyo sa akin. Ikaw ang nagsimula nito, Iha. Tanggapin mo ang kaparusahan ng paggamit mo ng iyong kakayahan na pangyayanggaw sa maling paraan. Damhin mo ang pamimilipit ng iyong kalamnan. Walang kapatawaran ang ginawa mo sa aking anak at sa manugang ko. Kung hindi ko naunahan ang pangyayanggaw na ginawa mo, siguradong magkakapatayan na sila. Dahil akin lang si Harold. Akin lang siya. Ano? Hindi sa'yo si Harold, Carla! Asawa ko siya! Matagal ko na siyang asawa! Ikaw ang nanakit noon kay Harold kaya wala kang karapatan na bumalik sa buhay niya ngayon! Dapat matagal na kitang pinatay, Shaina. Dapat nung una pa lang, ikaw na sana ang kinain ko. Para nawala ka na sa landas namin ni Harold. Sana nung may pagkakataon na nakainin ka ng buhay, dapat ginawa ko na yon. Walang iya ka! Tinuring kitang kaibigan! Pwesa ka, hindi!
Simula't simula pa lang, pagkawala mo lang ang tanging gusto kong mangyari! Aray ka! Aray! Tama na! Tama na! Papatayin ko kayo bago niyo ako mapatay! Ikaw ang tatanggalin ko sa mundong ito dahil ang tulad mo ay ang salot sa mga taong walang kalaban-laban. Gamit ang dinasalang kong asin na may abo, tuluyan ka ng manghihina at mawawala sa mundong ito! Ang init! Ang init! Mapasok ako sa kanan! Ako na ang hahatol sa isang halimaw na kagaya mo. Ngayon ay wawakasan ko na ang buhay at hininga mo! Ito na ang wakas ng kasamaan mo, Carla! Hindi ako papayag! Kuya mo siya ng asin! Mamamatay ka, Shaina! Mamamatay ka na! Hindi ako mamamatay! Kundi ikaw! Tigilan mo na kami mag-asawa! Wakasan mo na ang kasamaan mo! Galing ka dito. Huwag ka na umiyak. Tapos na ang lahat. Tapos na. Wala na siya. Hindi niya na tayo kailanman magagambala. Tuluyan na ding nawala ang yanggaw nyo dahil sa pagkamatay niya. Salamat, Ga. Tama na yan. Pana. Wala kang kasalanan. Masama siyang tao. Kampun siya ng kadiliman. At hindi mo din siya tunay na kaibigan. Alam ko, nasasaktan na talaga ako. Tama na ka. Tapos na ang lahat.